June 1995 ay pinanganak ang isang bata sa katauhan ni Cherry May Mancia sa Tampaan, bayan ng Aluginsan sa Cebu City. Isang masiyahin, mabait na anak, mapagmahal na kapatid at masipag mag-aral. Mula nang iwan sila ng kanyang ama at muling mag-asawa ang ina, ay sa lola niya na siya namalagi hanggang sa makapagtapos siya ng high school sa tulong ng kanyang tiyahin. Nang makapagtapos, dahil sa wala silang sapat na kakayahan para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo, ay nagtrabaho si Cherry sa isang department store sa Mactan Export Processing Zone ng ilang taon. Nang makaipon, ay nag-enroll ito sa Asian College of Technology at kumuha ng kursong accountancy. Pinagsabay ni Cherry May ang pag-aaral at pagtatrabaho. Nagtatrabaho ito sa isang fast food sa Sugbo City mula hapon hanggang hating gabi at pumapasok naman ng school sa umaga. Ang kinikita ay siyang pinapangtustos niya sa pag-aaral at ganun din ang gastusin para makapag-aral ang 21 years old niyang kapatid na lalaki sa isang special education sa pinamungahan at ang 14 years old nilang bunso na nasa grade 6 pa lamang noon. Habang nag-aaral sa Asian College of Technology, ay tumira si Cherry sa kanyang ina sa Lapu-Lapu City. Subalit dahil sa traffic, ay madalas siyang mahuli sa kanyang klase. Kaya naman ay nagdesisyon ito na mangupahan sa Barangay Tinago, Cebu City. Noong una ay tutol ang kanyang ina sa pangungupahan ni Cherry May. Nanghihinayang kasi ito sa ibabayad sa upa. Subalit pumayag na rin siya nang sabihin ng anak na kailangan nitong maghabol sa kanyang mga grado. Gustong-gusto ni Cherry na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman sa kabila ng hirap, ay patuloy itong humahanap ng paraan para lamang makapag-aral at matulungan ng mga kapatid. Subalit ang pangarap na iyon ni Cherry May ay nawalang lahat nang matagpuan ang wala ng buhay nitong katawan sa loob ng inuupahan nitong kwarto noong November 4, 2018. Sino ang pumatay kay Cherry May at bakit nito sinapit ang masakit na katapusan? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Nang makatanggap ng tawag ang mga pulis at investigador, ay agad nilang tinungo ang lugar kung saan ay nadatnan nila ang wala ng buhay na katawan ng 23 years old na si Cherry May. Wala itong suot na damit sa itaas na bahagi ng kanyang katawan at naliligo sa sarili nitong dugo, sanhi ng mga natamong saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa initial investigation na kanilang isinagawa sa crime scene, ay napag-alaman na nawawala ang cellphone ng biktima. Nagawa naman nilang ma-recover ang kutsilyo na may kulay asul na hawakan na sa isang kanal 30 metro lamang ang layo sa silid kung nasaan ang biktima. Base sa autopsy report, ay nagtamo si Cherry May Mancia ng 19 na tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Karamihan dito ay malalalim at nasugatan ang mahahalaga niyang organs na siyang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Bagamat walang damit na pang-itaas ay positibo namang kinumpirma ng mga pulis na walang nangyaring panggagahasa. Ayon sa kanilang naging panayam sa isa sa mga testigo, ang boarders na si Stephanie, bandang alas 5 ng madaling araw noong November 4, 2018, ay nakarinig siya ng ingay na nagmumula sa silid ni Cherry May. At narinig niya rin na humihingi si Cherry ng tulong. Nang tumahimik ay nagdesisyon siya na magtungo sa silid nito at kumatok sa pintuan. Subalit walang umiimik mula sa loob. Kaya naman muli na siyang bumalik sa sarili niyang silid. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mga yabag ng paa. Nang kanyang tignan ay nakita niyang lumabas sa silid ni Cherry ang isang lalaki na nakasuot ng pulang t-shirt at itim na jeans. Nakita niya rin na maghugas ito ng dugo ang kamay at itapon ang kutsilyo sa di kalayuan. Nang makaalis ang lalaki ay dali-dali siyang nagtungo sa silid ni Cherry May. At dito nga ay dinatnan niya ang biktima na duguan at may mga tama ng saksak. Sumigaw siya at humingi ng tulong kaya naman nagising ang mga kapitbahay na siyang tumawag ng tanod
at police officers. At dahil nga sa nawawala ang cellphone ni Charlie May, ay pagnanakaw ang nakitang motibo ng mga investigador sa pamamaslang. Bagamat ayon kay Police Director Royina Garma, ay maaaring may mas malalim pang dahilan dahil sa hindi umano katanggap-tanggap na dahilan na ang Samsung J1 umano na pagmamay-ari ng biktima ang tanging dahilan para paslangin ito ng suspect sa brutal na pamamaraan. Ang pagkakakilanlan ng suspect ay naging palaisipan sa mga otoridad hanggang sa lumapit sa tanggapan nila ang dalawa pang testigo maliban kay Stephanie. Nauna nang nagbigay ng pahayag. Ayon sa kanila, ay nagtungo sa kanila ang suspect na si Emilito Familiar. May mga dugo ang damit nito kaya naman doon na ito naligo at nagbihis. Bago umalis ay ibinigay nito sa kanila ang cellphone ni Charlie May. Dahil nga sa takot na madamay ay ibinaon nila ang cellphone sa isang paso at muling hinukay para iabot sa mga pulis. Matapos na magpalit ng damit ay nagawa pang magnakaw ni Familiar ng bike sa kapitbahay na siyang sinakyan nito paalis. Dahil sa mga nakalap na ebidensya at salaysay ng mga testigo, ay agad na ikinasa ang malawakang manhunt operation laban sa suspect na si Emilito Familiar. Hanggang sa isang tawag ang natanggap ng mga pulis mula sa mismong tiyuhin nito at itinuro ang kinaroroonan nito. Kaya naman noong November 6, 2018 ng bandang alas 7:45 ng umaga ay naaresto ng mga pulis si Familiar sa isang nakagarahing truck sa Mandawi City, Cebu. Noong una ay tinanggi ni Familiar ang akusasyon laban sa kanya at sa halip ay sinabi niya na noong mangyari ang krimen ay nasa lamay siya ng kapitbahay nila. Subalit nang ipakita sa kanya ang mga ebidensya ay agad din itong nagbago ng salaysay at inamin ang ginawang pagpatay. Ayon kay Familiar ay pagnanakaw lamang ang motibo ng pagpunta niya sa silid ng biktima. Subalit nagising ito at nakita siya, kaya niya ito napatay. Ayon kay Familiar ay nagtungo siya sa mga kamag-anak sa Lapu-Lapu City at sinabihan siya ng mga ito na sumuko. Mula doon ay nagtungo siya sa mga kamag-anak sa Naga para humingi ng pamasahe para makasakay ng barko papuntang Dumaguete City. Subalit tulad ng mga nauna ay hindi siya tinulungan ng mga ito. Kaya naman ay nagdesisyon siya na pansamantalang magtago sa kanyang tiyuhin sa Mandawi City kung saan siya naaresto. Sa ginawang background check ng mga investigador sa katauhan ng suspect ay nalaman nila na dati na itong may mga kaso ng pagnanakaw at kalalabas lamang nito ng kulungan noong August 2018, 3 buwan bago ang ginawa nitong pagpatay kay Charlie May Mancia. Ang suspect ay sinampahan ng kasong robbery with homicide na may parusang habang buhay na pagkakabilanggo ayon na rin sa Article 294 ng Revised Penal Code. Ang remains ni Charlie May Mancia ay inuwi sa kanilang bayan sa Aluginsa noong November 5, 2018. Nagpasalamat naman ang pamilya at mga nagmamahal kay Charlie dahil sa naging mabilis na pagkakadakip ng Waterfront Police sa Maysala. Isa na namang agila na malayang lumilipad sa himpapawid at naglalaro sa mga hangin ang pinutulan ng bagwis at buhay. Malayo pa sana ang mararating ng isang masipag na si Charlie May. Ilan pa kayang mga kababaihan at walang kalaban-laban ang magiging biktima ng ganitong klase ng karahasan at pamamaslang. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.